Pagkatapos nga namin maglukad, kinabukasan na inuling na rin namin itong mga bao para meron kaming panggatong. Hi mga kuy, so for today's video at tara samahan nyo kong mag-uling ng bao. Ang una ko nga palang kinuha ay ang mga dahon ng saging dahil ito ang gagamitin namin sa pangtaklob pagkatapos naming mauling ang bao. Ito ang magiging pinakang shield para hindi masama ang mga lupa sa uling. At kinuha ko na rin yung asarol at pala dito sa aming lumang kubo para malinisan ko na yung butas ng aming pag-uulingan ng bao. Ganitong paraan nga pala ang pag-uuling namin dito ng bao. Umuhukay muna sila ng malalim na hukay at doon uulingin yung bao. At pagkatapos ko namang malinis ang butas ay nagagis na rin ako ng iilang mga bao para makapagparikit na ng apoy dahil nung oras nga ayan ay mga alas 9 na siguro. Pinipili ko nga laang muna yung mga tuyong bao dahil nung nakaraang gabi nga ay umulan kaya naman medyo nabasa ito. Gumamit nga laang pala ako nung mga natirang lukad niyan para maiparikit at kumuha na rin ako ng ilang pirasong kahoy para mas mabilis dikitan. At nung nadikitan na nga ito ay pinatas ko na yung mga bao ng para tuluyan na nga itong mag-apoy. Gumamit na nga rin pala ako ng burdin na sako para mas mapabilis ang aking paglagay ng mga bao sa butas. Mabilis nga yung paglakas ng apoy ng aking inuuling na bao kaya naman pinuno ko na ito ng mga bao. Nung oras ngang yan ay sobrang lakas na ng apoy kaya naman nagmamadali na akong maglagay ng mga bao dito sa sako. At kamuntikan pa ngang masunog yung sakong ginagamit ko sa paghahakot ng mga bao. At naabutan pa nga ako ni Papang nag-uuling pa rin ng bao at hindi pa tapos kaya naman tinulungan niya na ako. Si Papa nga pala ay nanguha ng mga bulong gagamitin niya sa kanyang kaawit at malayo pa nga ang pinanguhaan niya nito. At nung si Papa nga ay nakapahinga ng ilang mga minuto ay siya na ang nagpatuloy ng aking inuuling na bao. At habang ito ay nag-aapoy pa ay umigib na rin ako ng isang timbang tubig na gagamiting pangdilig para mamatay yung mga baga nito. Si Papa na nga ang nagdilig dyan at maya maya ay tinawag niya nga ako at pinalinis niya sa akin itong lugar na ito para daw paglagyan ng mga uling dahil wala na nga daw kaming panggatong sa bahay. Pinala ko na nga laang pala ito at maya maya nga ay kinuha na sa akin ni Papa yung pala dahil ayos na nga daw yun. Pinagpatuloy na nga ni Papa ang pagdidilig at kumuha na nga rin ako ng tabo para diligan yung mga uling na hiniwalay ko at dadalhin namin sa baba. Dahil wala na nga daw kami panggatong sa bahay at habang nagdidilig nga ako sa mga hiniwalay kong uling ay si Papa ay nagtataklob na nito. Nilagay na nga ni Papa yung mga dahon ng saging at minake sure niya na ito ay maayos ang pagkakalagay. Bali kinapalan nga pala ni Papa ang paglagay ng mga dahon ng saging para pag ginango ito ay hindi sumama yung mga lupa sa uling. I mean hindi pala maiwan yung mga lupa sa uling. At pagkatapos niyang mailagay yung mga dahon ng saging, kanya na itong tinakluban ng lupa. At minake sure niya na ito ay maayos ang pagkakalagay ng mga lupa para maiwasan nga ang pagsingaw nito. Dahil kapag sumingaw nga ito ay maaaring maabo yung mga uling nito. Hindi lang maaari dahil talagang maaabo ito once na sumingaw ito. Kaya kinakailangan itong maayos ang pagkakatahob dito.